Napaka-espesyal ng mga lalaking karakter sa anime na ito. Maaaring baguhin ng lalaking ito ang kanyang mga braso sa dalawang mahabang blade, na maaaring hatiin ang buong stadium sa kalahati hanggat siya ay nagagalit. Maaaring gayahin ng isang ito ang lahat ng martial arts kapag siya ay nagkasakit. Ang isa naman ay may kusang pagkasunog ng katawan at maaaring gawing apoy ang kanyang katawan. Ang mas nakakagulat, ang mga taong ito ay pawang mga bilanggu, at pumupunta sila sa bilangguan upang maghiganti sa mga gwardya ng bilangguan. Sa proseso, nakilala nila ang isang cute na loli, isang magandang robot na may sexy na katawan, at isang babaeng warden ng bilangguan na mahilig mangasar ng mga lalaki. Sa pagharap sa napakaraming dilag, makukumpleto kaya nila ang kanilang paghihiganti. I-like ang video na ito, at ibunyag natin ang sagot. Nagsisimula ang anime sa isang bilangguan na tinatawag na Nanba Prison sa isang nakahiwalay na isla. Sa pagkakaroon ng pinaka-advanced na mekanismo ng anti-escape at nangungunang mga gwardya ng bilangguan, kilala ito bilang pinakakakilakilabot na bilangguan sa mundo. Isang araw, nakatakas mula sa selda ang 4 na preso mula sa Cell 13 ng Building 13. Sila ay sina Uno, Inmate number 11, Nico, Inmate number 25, Rock, Inmate number 69, at Jingo, Inmate number 15. Bilang propesyonal na mga prison breaker, patuloy silang tumatakas mula sa mga bilangguan sa buong mundo na may 100% na rate ng tagumpay. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan sila ni Hajime, ang Building 13 Supervising Officer. Agad niyang iniutos ang pagsasara ng lahat ng mga lugar at isinaaktibo ang mekanismo ng anti-escape. Sa hindi inaasahang pagkakataon, para sa 4 na propesyonal na mga prison breaker, napakadaling tanggalin ang mga mekanismo. Si Hyugo ay isang lockpicker na bihasa sa pagbukas ng anumang uri ng mechanical at electronic lock, gaya ng mga bakal na lock ng pinto, nakakode na lock, infrared na device, at iba pa. Si Uno ay may mahusay na intuition at kadaliang kumilos, at maging ang isang maze ay hindi siya mabibitag. Si Rock ay napakahusay sa pakikipaglaban at gumaganap bilang ang hatchetman sa koponan. Ang pinakakakaiba sa kanila ay si Nico. Ang mga droga ay may hindi pangkaraniwang epekto sa kanya, at sa halip na mawalan ng kakayahan, mayroon nitong mga alternatibong epekto. Nang ang mga gwardya ay gumamit ng mga baril na pampamanhid sa kanya, agad siyang nagiging isang kaibig-ibig na tao. Kahit ang pinakamabangis na asong pulis ay makakasundo niya. Matapos malagpasan ang maraming paghihirap, dumating sila sa huling tarangkahan ng bilangguan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghihintay si Hajime para sa kanila doon, na may hindi maisip na sobrang kakaibang kapangyarihan, at hindi magagapi sa hand-to-hand combat. Matapos matalo sina Rock at Uno, si Nico ay nahimatay sa takot, at si Hyugo ay napatulog sa isang suntok. Dahil nagtatangka silang tumakas halos 1 beses sa isang araw, pagod na pagod si Hajime. Hinihimok niya sila na huminto sa pagtakas, ngunit wala sa kanila ang nagmamalasakit sa kanyang mga salita. Kung tutuusin, hindi lang masarap na pagkain ang nasa kulungan kundi pati na rin ang wifi signal. Napakasaya nila sa buhay dito, at wala silang balak na talagang tumakas. Ang mas nakakagulat, taliwas sa kanilang mabangis na hitsura, mayroon silang isang napakasimpleng karakter. Sa tuwing makikita nila ang balita ng isang kaso ng pagpatay, ituturing nila itong napakalupit, at natatakot na ang mamamatay tao ay mailagay sa bilangguan kung saan sila naroroon. Isang araw, nahuli si Hyugo pagkatapos ng isang nabigong pagtakas. Ngunit ang karanasan sa pagkakataong ito ay karapat-dapat sa kanyang pagsisikap mula nang makilala niya ang isang magandang babae sa reception room. Ang iba ay ayaw palampasin ang pagkakataong makilala ang kagandahan at hiniling kay Hyugo na manguna. Kapansin-pansin, sinasalubong ni Hajime ang kagandahan. Nang makita ang 4 na nabighani sa kagandahan, ipinaalala ni Hajime sa kanila na ang kagandahan ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, hindi isang babae. Noon lang, biglang nag-alok ang warden ng bilangguan na si Momoko na makipagkita kay Hajime. Dahil may crush siya kay Hajime, nahihiya siyang marinig na tinatawag ni Hajime ang pangalan niya. Pinapunta niya si Hajime upang malaman kung may nangyari sa bilangguan habang nasa kanyang business trip. Nang makakuha ng negatibong sagot, labis na nalilito si Momoko. Dahil ang 4 sa Cell 13 ay palaging sinusubukang tumakas mula sa bilangguan, siya ay labis na nagulat nang malaman na wala silang ginagawa sa mga araw na ito. Upang mas maipaliwanag ang sitwasyon, ipinangako ni Hajime na magdadala ng higit pang impormasyon sa kanya sa susunod. Kinabukasan, nakita ni Hajime na nakatakas muli si Hyugo sa panahon ng roll call. Sa oras na ito, naabutan niya si Hyugo sa duty room. Tumakas pala si Hyugo para sa mahimbing na tulog.
Ang kanyang mga kasama sa silid ay maingay na nananaginip at nagngangalit ang kanilang mga ngipin, na ginagawang hindi siya makatulog sa gabi. Napakasaya ng buhay bilangguan ng 4 sa Cell 13. Kahit na ang pang-araw-araw na gawain ng labor camp ay itinuturing nilang mga aktibidad sa libangan. Sina Hugo at Rock ang namamahala sa pag-assemble ng mga wardrobe, habang ang dalawa pa ay responsable sa pag-ukit ng kahoy. Iniisip ni Hajime na hindi nila makakayanan ang gawain. Sa hindi inaasahan, sobrang saya nila sa trabaho dahil umuukit sila ng mga manikang gawa sa kahoy at nagre-remodel ng mga aparador sa halip na tapusin ang gawain na kinakailangan. Hindi nagtagal, oras na para sa pag-uulat ng trabaho. Sa pagkakataong ito, pumunta si Hajime kay Momoko dala ang impormasyon. Si Nico ay isang Amerikano na naaresto dahil sa pagbibenta ng ilegal na droga. Pagkatapos ng pisikal na pagsusuri, napag-alamang siya ay allergy sa pagkain at dumanas ng hindi kilalang sakit. Ang tanging dahilan ng mga pagtakas niya sa mga nakaraang kulungan ay ang gamot doon ay masyadong hindi masarap. Ngunit ang gamot sa Nanba Prison ay ganap na nababagay sa kanyang panlasa, kaya iniwan niya ang ideya ng pagtakas ngayon. Si Rock ay inaresto dahil sa pagnanakaw at pagdudulot ng kaguluhan sa kalye. Siya ay isang foodie, at ang dahilan ng kanyang pagtakas ay ang mga pagkain sa mga nakaraang bilangguan ay masyadong hindi masarap. Ngunit siya ay lubos na nasisiyahan sa pagkain sa Nanba Prison at hindi niya planong tumakas pansamantala. Inaresto si Uno dahil sa pagsali sa underground na sugal. Babae at sugal ang kanyang libangan. Tumatakas siya sa mga nakaraang kulungan para sa pakikipag-date sa magagandang babae. Pero wala siyang kadate ngayon, kaya hindi na niya kailangan pang tumakas. Si Hugo ay naaresto dahil sa pagnanakaw, at siya ay tumatakas lamang sa mga nakaraang bilangguan para sa kasiyahan. Kabilang sa kanila, partikular na binabantayan ni Hajime si Hugo dahil palagi niyang pinaghihinalaan na peke ang dahilan ng pagtakas ni Hugo. Sa katunayan, ang pag-aalinlangan ni Hajime ay lubhang kailangan. Si Hugo ay patuloy na tumatakas mula sa mga kulungan upang mahanap ang isang tao. Noong nasa ibang kulungan siya, may naglagay ng itim na kadena sa kanyang leeg at pulso habang siya ay natutulog. Dahil walang tanikala ang mga kadena na ito, walang magagawa si Hugo sa kanila. Sa oras na iyon, nakita niya ang likod ng lalaki at natagpuan ang lalaki ay isang gwardya na may galos sa kanyang leeg. Dahil dito, patuloy siyang tumatakas mula sa mga bilangguan at hinahanap ang lalaki sa mga bilangguan sa buong mundo. Sa kalaunan, siya ay pinadala sa Nanba Prison. Sa sumunod na episode, si Seitaro, isang prison guard, ay pinahiya ng 4 sa Cell 13. Galit na galit siya kaya nagreklamo siya kay Hajime tungkol sa kanilang masamang pag-uugali. Para sa ilang tulong, sinabi ni Hajime sa kanya ang kanilang mga kahinaan. Napakababaero ni Uno, at kakalma agad basta bigyan siya ng puro babae na magazine. Si Rock ay isang foodie at madaling maakit sa menu ng cafeteria. ACGN fan si Nico, magpakita ka lang ng anime. Ang huli, si Hugo, ay madali ding pakitunguhan. Kung ang iba pang tatlo ay makokontrol, si Hugo ay hindi na magkakaroon ng kalooban para sa pagtakas. Sa hindi inaasahan, sa pagsunod sa mga tagubili ni Hajime, si Seitaro ay naging errand boy ng 4. Maya-maya, may dumating na bagong preso. Isa siyang ninja, si inmate number 99. Nakakatawa ang dahilan niya sa pagkakaaresto. Pagbalik niya sa kanyang bayan, siya ay inaresto sa mga kaso ng trespassing. Nang marinig na si Hugo ang pinakamalakas na prison breaker dito, agad na humiling ng laban ang ninja para makita kung sino ang mas malakas. Sa gabi, nagsisimula ang kompetisyon. Noong una, sinusundan ng ninja si Hugo. Matapos matuklasan, ipinaliwanag niya na siya ay isang ninja kaya dapat niyang sundan si Hugo na parang anino. Hindi nagtagal, dumating sila sa isang bakal na gate. 1 segundo lang ang kailangan ni Hugo para mabuksan ang pinto. Kahit na nakatagpo ng isang infrared device, mabilis itong maalis ni Hugo. Nang mapansin na walang ginagawa ang ninja, naghinala si Hugo sa kanyang lakas. Noon lang, biglang sumulpot si Hajime sa harapan nila. Sa paniniwalang ang pagkatalo kay Hajime ay makakatulong sa kanya na manalo sa kompetisyon, ang ninja ay agad na gumamit ng ninjutsu upang salakayin si Hajime. Gayunpaman, napakahina niya na wala siyang laban kay Hajime. Walang duda na ang ninja ay hangal lamang na walang alam. Bawat taon, sa Nanba Prison ay ginaganap ang New Year Joint Cooperation Tournament, kung saan ang mga bilanggo at opisyal mula sa bawat gusali ay bubuo sa mga nakikipagkompetensyang koponan sa 5 kaganapan. Ang mananalo na guard ay makakakuha ng malaking allowance, at ang bilanggo ay makakakuha ng isang bagay na gusto niya. Ang mga kinatawan na pinili ng Building 13 ay ang 4 sa Cell 13.
Bago magsimula ang laro, napakalakas na ng competitive atmosphere sa pagitan ng mga building. Ang unang kaganapan ay tinatawag na Kakizome. Ito ay isang terminong Hapones para sa first calligraphy written sa simula ng isang taon. Ang 4 sa Cell 13 ay nagpapakita ng kakilakilabot na pagsulat sa calligraphy, gayunpaman si Hajime at Deputy Supervisor Yamato ay parehong nagpapakita ng mga panalo na script. Nanalo sila ng premyo sa pamamagitan ng absolute margin. Ang pangalawang kaganapan ay tinatawag na Moki Pounding Daruma Drop. Ang bawat building ay magpapadala ng 2 tao, at kung sino ang matagumpay na gumawa ng Moki ay siyang mananalo. Gayunpaman, kung ang Daruma sa ilalim ng Moki ay bumagsak, ang koponan na nakabagsak ng Daruma ang magiging talunan. Dahil ito ay isang kompetisyon na may kaugnayan sa lakas, si Yamato, na mahilig sa fitness, ay nagboluntaryong sumali sa kaganapan. Bilang karagdagan sa kanya, si Rock ay kalahok din sa kaganapang ito. Nagpasya silang hatiin ang trabaho, ang isa ay may pananagutan sa paggawa ng Moki habang ang isa ay nagtatanggol. Ang kalaban nila ay Building 5. Si Ryan ay dating kasama ni Rock at dati ay pinapahiya ni Rock. Nang maglaon, nagsumikap si Ryan upang pagbutihin ang kanyang lakas upang talunin si Rock. Bukod pa rito, hinahanap-hanap na ni Ryan ang pagkakaroon ng eksklusibong martial arts training room. Bilang resulta, desperado siyang talunin si Rock at manalo ng premyo. Sa kasamaang palad, wala siyang laban kay Rock at mabilis na natalo. Naimpluwensyahan ng mapagkumpetensyang kapaligiran, nakikipaglaban din si Yamato sa mga gwardya ng bilangguan na kumakatawan sa Building 5. Sa huli, nanalo sina Rock at Yamato gamit ang kakaibang lakas. Ang ikatlong kaganapan ay Hayukunan issue. Ang panuntunan ng laro ay sundin ang utos ng host at piliin ang kaukulang card sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Hajime sina Seitaro at Uno na dumalo. Ang kalaban nila ay ang Building 3, sa pangunguna ng kanilang supervising officer na si Mitsuba. Dahil alam niyang bihasa si Uno sa pagsusugal, partikular na binabantayan siya ni Mitsuba, na pinipigilan siyang gumamit ng kakaibang tricks. Sa tingin pa lang ni Mitsuba ay mananalo na sila, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga mata ni Uno. Bilang mahusay sa pag-unawa, pagkatapos ng ilang oras ng pagmamasid, inayos agad ni Uno ang mga diskarte ayon sa mga gawin ng Building 3 at nanalo ng premyo. Ang pang-apat na kaganapan ay tinatawag na top spinning. Kailangang sirain ng mga kalahok mula sa bawat koponan ang turumpo ng kabilang koponan o itulak ito palabas ng entablado. Ang mga kalahok ng Building 13 ay sina Hajime at Nico. Ang kanilang mga kalaban ay Building 5. Bilang karagdagan sa matagal ng kalaban ni Hajime na si Goko, mayroon ding isang makapangyarihang master ng Qigong, si Upa. Sa sandaling magsimula ang kaganapan, tinitipon ni Goko ang kanyang mga kasamahan sa koponan upang ibagsak si Hajime. Ngunit tinulungan ni Nico si Hajime na harangan ang kanilang pag-atake. Agad na binago ni Upa ang target kay Nico. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagustuhan siya ni Nico at nag-alok pa siyang matuto ng Qigong mula sa kanya. Samantala, nakikipaglaban si Hajime kay Goko. Nang mapansin na nasa panganib si Goko, agad na gumamit si Upa ng Qigong upang harangan ang pag-atake ni Hajime. Dahil dito, nag-aalok si Nico na matutunan ang kasanayan ngunit tinanggihan. Gayunpaman, sa panahon ng labanan, natuklasan ni Upa na maaaring gayahin ni Nico ang mga galaw sa martial arts ng perpekto hanggat nakikita niya ito. Sa huli, kailangang gampanan ni Upa ang kanyang natatanging kakayahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas malakas ang lakas ni Nico kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng paggaya sa Qigong ni Upa, pinatumba sila ni Nico. Bilang resulta, ang Building 13 ay nanalo ng 4 na magkakasunod na kaganapan at matagumpay na nakarating sa huling kaganapan. Ang kanilang kalaban sa event na ito ay ang Building 4, sa pangunguna ng kanilang supervising officer na si Kenshiro, na natalo kay Hajime noong nakaraang taon at nagtapos lamang ng runner-up. Bukod pa rito, si Kenshiro ay may crush kay Momoko, ngunit si Momoko ay nagkakaroon lamang ng damdamin para kay Hajime. Tubhang hindi nasisiyahan kay Hajime, nangako si Kenshiro na talunin siya sa pagkakataong ito. Ang partner ni Kenshiro ay ang inmate, si Musashi, na dating kasama ni Hyugo at nagkaroon ng masamang relasyon sa kanya. Binulag din siya ni Hyugo. Sa sandaling magsimula ang kaganapan, pinahinto ni Kenshiro si Hajime gamit ang isang mahabang latigo. Sa hindi inaasahan, ang sandata ni Hajime ay isang submachine gun, at ang dalawa ay agad na nagsimula ng isang matinding labanan. Nabighani sa gwapong poster ni Hajime, ang puso ni Momoko ay tumibok ng husto. Hindi tulad ng kanilang nakakatawang love polygon, ang labanan sa pagitan ni Hyugo at Musashi ay mabangis.
Direktang hinawakan ni Musashi ang ulo ni Hyugo at itinulak siya sa pader. Gayunpaman, matapos marinig na binabanggit ni Musashi ang lalaking naglagay ng tanikala sa kanya, si Hyugo ay kumulo sa galit at desperado na malaman ang impormasyon tungkol sa lalaki. Nag-atubili si Musashi na sabihin ang totoo. Nagpatawag siya ng apoy mula sa kanyang mga kamay at muling hinampas si Hyugo sa dingding. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari, si Hyugo ay lumabas mula sa kumukulong usok. Mukha siyang nababaliw habang ang kanyang mga braso ay nagiging dalawang mahabang blade. Nang makita ang mahiwagang apoy ni Musashi at ang nakakatakot na hitsura ni Hyugo, ang mga bilanggo na nanunood ng labanan ay labis na natakot kaya agad silang tumakas sa battlefield. Sinubukan ni Hajime at Kenshiro na lumapit sa kanila ngunit napaatras sila ng pader ng apoy ni Musashi. Ang iba pang miyembro ng Cell 13 ay nagtatago sa isang sulok at hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Hyugo. Sa sandaling iyon, dumating sina Mitsuba at Goko at inaresto si Musashi kasama si Kenshiro. Ngunit patuloy na lumalaban si Hyugo. Dahil sa takot na siya ay maparusahan, sumugod ang mga miyembro ng Cell 13 sa battlefield at sinubukan siyang pigilan. Ngunit nawala ng kontrol si Hyugo. Hindi niya pinapansin ang mga salita ng mga miyembro at itinapon ito. Sa oras na ito, ang tanging makakatalo sa kanya ay si Hajime, na pinahinto si Hyugo at binugbog siya. Sa huli, ang Building 13 ay nanalo sa New Year's event, habang si Hyugo ay nakakulong sa isang solong selda. Si Hajime ay sinuspinde rin ng 3 araw bilang parusa sa pagsobra sa aksyon. Sa loob ng 3 araw, inutusan ni Momoko sina Kenshiro, Mitsuba, at Goko na magpapalitan sila sa trabaho ni Hajime. Ang unang na-assign ay si Kenshiro. Ayon sa schedule, dinadala niya si Nico sa infirmary habang kasama sina Uno at Rock. Hinimok nila si Nico na inumin ang kanyang gamot. Dahil sa espesyal na pangangatawan ni Nico, madali para sa kanya na gayahin ang martial arts skills ng ibang tao. Gayunpaman, ang kakayahang ito ay nagdadala din ng isang pasanin sa kanyang katawan, at maging ang pagsasapalaran ng kanyang buhay. Maya-maya lang ay biglang sumulpot sa harap nila ang magandang robot sa infirmary. Ang mga miyembro ng Cell 13 ay nasa sabik at agad na sumugod sa magandang robot. Ang ilan ay gustong mag-imbita sa kanya sa mga date, ang ilan ay gustong magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya, at ang ilan ay gustong malaman ang kulay ng kanyang panloob na damit. Nang makita ito, naiinis si Kenshiro. Kinabukasan, turn na ni Mitsuba. Si Mitsuba ay isang face judger na nag-iisip na ang iba pang 3 miyembro ng Cell 13 ay napakapangit, at nagagalit sa tuwing nakikita niya sila. Nang marinig ito, ikinatuwiran ni Uno na pangit din si Mitsuba, at walang karapatang husgahan sila. Kasabay ng pagtatalo nila sa kanilang hitsura, pumasok si Seitaro. Dahil masyadong gwapo si Seitaro, nagkasundo sila na ayaw nilang magpakita sa kanya ng sabay. Ang huling manunungkulan ay si Goko. Bagamat iniulat ni Hajime na maayos ang lahat sa Cell 13, tumanggi si Goko na maniwala dito at gustong subukan ang mga miyembro. Noon lang, nagtatago sina Uno, Rock, at Nico kay Yamato dahil ayaw nilang sumali sa kanyang espesyal na pagsasanay. Sa kasamaang palad, natuklasan sila ni Goko sa sandaling siya ay maupo sa pwesto. Sa kabila ng pagmamakaawa ng 3, tumanggi siyang tumulong na ilihim ito. Sa tulong ni Goko, sina Rock at Uno ay nahuli ni Yamato. Isinasaalang-alang ang pambihirang kakayahan ni Nico sa panggagaya, hindi nang ahas si Goko na hulihin siya ng direkta. Sa pag-iisip na dapat silang magdusa ng magkasama bilang isang koponan, ibinunyag ni Uno na uminom si Nico ng gamot at hindi magagamit ang kanyang mga kakayahan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Goko at agad na iniulat ang katotohanan kay Yamato. Dahil dito, napilitang sumailalim ang 3 sa malupit na pagsasanay na inayos ni Yamato. Matapos ni Hajime ang kanyang parusa, nag-alok si Kenshiro na sumama sa kanya sa pagsisiyasat sa katotohanan tungkol sa mga espesyal na kakayahan ni Hyugo at Musashi. Pumunta sila sa selda kung saan magkahiwalay na hawak ang dalawa at nag-set up ng intercom sa pamamagitan ng walkie-talkies para makapag-usap ang dalawa. Si Musashi ang unang nagkwento. Ito ay lumabas na siya ay nagkaroon ng konstitusyon ng kusang pagkasunog mula pagkabata, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pag-asa sa sarili. Isang araw, nakilala niya ang misteryosong lalaki na may galos sa likod. Nang marinig na mapapagaling ng lalaki ang kanyang sakit, labis siyang naantig at lubos na nakipagtulungan. Sa kasamaang palad, ito ay isang panlilinlang lamang ng lalaki. Sa halip na gamutin ang sakit, ang lalaki ay nagsagawa ng mga eksperimento ng tao kay Musashi, na ginawa siyang isang halimaw na maaaring magsunog. Nais ni Musashi na maghiganti sa lalaki,
ngunit ang lalaki ay may parehong espesyal na kakayahan katulad ni Hyugo, na maaaring hiwain ang kanyang apoy gamit ang isang mahabang blade. Nang maglaon, natuklasan ni Musashi na ang susi sa paggawa ng dalawang braso sa mahabang blade ay ang mga tanikala. Kaya naman, gusto niyang agawin ang tanikala ni Hyugo at maghiganti sa misteryosong lalaki. Gayunpaman, ang ideya ni Hyugo ay ganap na naiiba sa ideya ni Musashi. Bagamat isa rin siyang biktima, na naiimpluwensyahan ng lumalagong kapaligiran, wala na siyang hinahangad ngayon. Kahit na binago siya ng ilang tao, ang gusto lang niyang gawin ay hanapin ang misteryosong lalaki at i-unlock ang mga gapos sa kanyang katawan. Nang marinig ito, nagulat si Hajime na malaman na si Hyugo ay isang simpleng tao. Sa pananaw ni Hajime, nais lamang ni Hyugo na i-unlock ang mga kadena dahil gusto niyang gawing mas naghahangad ang kanyang sarili. Gusto niyang isipin ni Hyugo kung ano ang gusto niya. Ang mga salita ni Hajime ay nagpapaalala kay Hyugo sa kanyang mga kaibigan sa Cell 13. Dati, napaka-boring niyang nabubuhay, at nang nakilala niya ang trio, nagiging makulay ang kanyang buhay. Kaya ang wish niya ay bumalik sa Cell 13 at makasama ang mga kaibigan niya. Nasiyahan si Hajime sa kanyang sagot. Dahil ang nagwagi sa New Year's event ay maaaring matupad ang isang hiling, tinulungan ni Hajime si Hyugo na bumalik sa Cell 13. Pagkatapos bumalik sa selda, humingi ng tawad si Hyugo sa kanyang mga kaibigan, nangako na pahahalagahan niya sila sa hinaharap at hindi na muling aatake sa kanila. Pinatawad ng tatlo si Hyugo at ipinagpatuloy nila ang dati nilang pagkakaibigan. Sa susunod na eksena, nakuha ni Rock ang kanyang premyo sa New Year's event, isang stone oven. Upang ayusin ang kanyang relasyon kay Ryan, nag-aalok si Rock na i-treat siya sa isang pizza. Alam na si Rock ay isang mahilig sa pagkain, si Ryan ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos matikman ang pizza, nasakop siya ng sarap. Sa sandaling iyon, ipinaghain ng punong chef si Ryan ng isang espesyal na pagkain, isang peach bun. Isinasaalang-alang ni Rock si Ryan na Chinese, kaya lalo niyang hiniling sa head chef na ihanda ang pagkain. Ang nostalgic na lasa ay nakakaantig ng husto kay Ryan, dahil kumakain lang siya ng mga walang lasa na pagkain para sa pag-eehersisyo dati at hindi kailanman nag-enjoy sa pagkain. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Rock at humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na si Rock ay hindi isang foodie sa simula. Nang nakakulong sa Amerika, madalas siyang nakakulong at hindi pinapayagang kumain. Nang siya ay nagugutom, binigyan siya ni Hyugo ng isang tinapay. Ngunit naisip ni Rock na ang tinapay ay kakilakilabot, kaya direktang binuksan ni Hyugo ang kanyang selda at inanyayahan siyang kumain sa labas. Simula noon, naging foodie na si Rock. Samantala, nagpapa-medical examination si Nico sa infirmary. Pagkatapos kumain, pumunta si Rock at iba pang miyembro ng Cell 13 sa infirmary para samahan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang doktor na namamahala sa pagsusuri ay kakatapos lang makipag-away sa kanyang asawa at napakasama ng loob. Sa sandaling iyon, ang asawa ng doktor, si Kazeri, ay nagpasabog sa dingding ng infirmary gamit ang isang sandata at lumitaw. Nagsisimula muli ang away sa sandaling magkita ang mag-asawa, at gusto pa nilang mag-divorce. Sa kabutihang palad, ang magandang robot ay umaangkop sa alitan sa pagitan nila at tinutulungan silang magkasundo. Pagkatapos noon, natatanggap ni Nico ang kanyang premyo sa New Year's event. Ibinibigay sa kanya ni Kazeri ang pinakabagong video game console, at dinadala siya sa bagong gawang arcade. Tuwang-tuwa si Nico kaya niyaya niya agad ang kanyang mga kaibigan na makipaglaro. Hindi kailanman naglaro si Hyugo at nangahas na huwag sumali. Nang mapansin ito, hinikayat siya ni Mitsuru na subukan ang mga bagay na hindi pa niya nagawa. Sa huli, naglakas loob si Hyugo na subukan ang claw crane. Dahil laging nabibigo si Hyugo, tinulungan siya ni Nico na manghuli ng manika. Marahil sa opinyon ni Hyugo, medyo boring ang mga laro. Ngunit sa tingin ni Nico, ang mga laro ang pinaka-nakakatuwang bagay sa mundo. Kung maaari siyang lumaki ng malaya, magkakaroon siya ng parehong buhay bilang pangunahing tauhan ng laro. Ito ang itinuro ni Hyugo sa kanya. Minsang puwersahang itinalis siya sa kama ng mga prison guard dahil sa kanyang espesyal na konstitusyon, si Hyugo ang tumulong sa kanya na i-unlock ang kanyang mga tanikala at pinalaya siya. Sa panahon ng laro, napansin ni Uno sina Musashi at Kenshiro na dumaan. Sa pag-aalalang sasalakayin muli ni Musashi si Hyugo, nagmamadali siyang tumayo sa harap ni Hyugo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang intensyon si Musashi na saktan si Hyugo ngunit humingi siya ng tawad sa kanya. Agad na nag-relax si Uno at niyaya si Musashi sa arcade. Ngunit si Musashi ay isang felon at hindi pinapayagang malayang gumalaw.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kenshiro na kung magsalita siya tungkol sa kanyang nakaraang karanasan, papayagan siyang pumunta sa arcade. Nang marinig ito, naglakas loob si Musashi na sabihin ang totoo. Tumalabas na ang temperatura ng kanyang katawan ay mas mataas kaysa sa ordinaryong tao mula nang ipanganak. Noong una, hindi niya ito kinukuha na problema, hanggang sa isang araw, ang pag-aapoy na kumakalat mula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan ay nagpakumbulsyon sa kanya sa sakit. Nagpunta siya sa ospital para magpa-check up ngunit wala siyang nakita. Nang unti-unti niyang nakalimutan ang sakit, biglang nag-apoy ang kanyang katawan. Bagamat walang nasaktan ni isang buhay, ang sakit ay hindi magagamot, at maaari pang magbalik sa hinaharap. Bagamat desperado, ayaw niyang mag-alala sa kanyang mapagmahal na magulang, kaya't nagpasya siyang magpatuloy. Sa kasamaang palad, pagbalik niya sa paaralan, isang lalaking kaklase ang nagpakalat ng chismis na siya ay isang arsonista, dahilan upang siya ay mahiwalay sa kanyang mga kaklase. Bagamat labis ang kalungkutan, naglakas loob pa rin siyang mabuhay hanggat nandyan ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, isang apoy ang nakapatay sa kanyang mga magulang. Siya ay inaresto at ikinulong ng pulisya bilang sospek. Nang maglaon, naakit siya ng misteryosong lalaki at nakilahok sa mga eksperimento ng tao sa bilangguan. Doon lang niya nalaman na sinet up ng misteryosong lalaki ang lahat ng aksidenteng naranasan niya para makuha ang kanyang mga espesyal na kakayahan. Dahil ang misteryosong tao ay hindi makapagsagawa ng mga eksperimento ng tao sa mga ordinaryong tao, maaari lamang niyang gawing kriminal si Musashi. Narinig noon ni Kenshiro ang tungkol sa mga bilanggo na ginagamit para sa mga eksperimento ng tao. Iniimbestigahan niya ang bagay noong siya ay isang pulis sa departamento ng pulisya. Ngunit gaano man karaming mga ulat ang kanyang isinumite, pinili ng lahat ng mga pinuno na huwag pansinin ang mga ito. Sa espekulasyon na gustong itago ng police department ang bagay, binago niya ang kanyang trabaho sa prison guard para ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Naniniwala siya na walang krimen ang dapat makalusot. Kahit na ang subject ng eksperimento ay isang bilanggo, ang eksperimento ng tao ay labag sa batas. Sa sumunod na episode, biglang inatake ng isa sa mga subordinate ng misteryosong lalaki si Hugo. Isa pala siya sa mga researcher na lumahok sa human experiments ni Hugo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang institusyon ng pananaliksik ay nawasak, at si Hugo ay nakatakas mula dito. Bilang karagdagan sa paghahanap kay Hugo, ang mananaliksik ay pumunta sa Nanba Prison para sa mga bagong subject sa eksperimento. Interesado siya sa mga kaibigan ni Hugo sa Cell 13. Pagkarinig nito, kumukulo sa galit si Hugo. Nang gusto niyang lumaban, tumakas ang mananaliksik. Desperado na si Hugo. Natatakot siya na ang kanyang mga minamahal na kaibigan ay mag-transform sa mga halimaw na katulad niya. Sa pag-iisip na susundan siya ng mga subordinate ng misteryosong lalaki kapag umalis sa kulungan at baguhin ang target, nagpa siya si Hugo na umalis sa Nanba Prison upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Sa hindi inaasahan, nakita ng kanyang mga kaibigan ang kanyang plano at tumakas kasama siya. Maya-maya ay nakarating na sila sa huling gate. Sa pagbukas ng bakal na gate, lumitaw si Hajime. Pamilyar na pamilyar si Hugo sa eksena, pero sa pagkakataong ito ay gusto na niyang umalis. Ikinulong niya ang kanyang mga kaibigan sa loob ng gate at nakikipaglaban kay Hajime ng mag-isa. Nag-aalala tungkol kay Hugo, pinigilan ng kanyang mga kaibigan si Seitaro na dumaraan, at hiniling sa kanya na buksan ang gate. Para pigilan si Hugo sa pagtakas, pinigilan siya ni Nauno at Rock at Hajime ng sama-sama. Sinamantala ni Nico ang pagkakataon na patumbahin si Hugo, iniipit siya sa lupa. Wala silang ideya kung bakit gustong umalis ni Hugo at hiniling sa kanya na manatili sa Nanba Prison. Sa huli, ang apat ay bumalik sa selda, ngunit ang kanilang pagtakas mula sa bilangguan ay hindi titigil doon. Gaya ng dati, ang mga bilanggo sa Nanba Prison ay patuloy na nagsisikap na makatakas. Isang araw, si Hugo, isang preso mula sa Building 13, ay nakatakas mula sa kanyang selda. Nang matagpuan siya ni Hajime, ang supervising officer ng Building 13, natutulog siya sa isang sopa. Dahil sa galit, pinarusahan siya ni Hajime ng mahigpit. Samantala, hinihintay ng warden ng bilangguan, si Momoko, si Hajime na gawin ang pang-araw-araw na ulat sa kanyang opisina. Palibhas ay may crush kay Hajime, siya ay nalubog sa pag-iisip tungkol sa tono ng pakikipag-usap sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok si Mitsuru, ang punong broadcaster, na may larawan ni Hajime sa kanyang mukha. Si Mitsuru ay isa sa iilan na nakakaalam ng nararamdaman ni Momoko para kay Hajime. Madalas niyang sinasamantala ito at pinaglalaroan siya, ngunit laging nauuwi sa pagbugbog. Habang tinuturuan ni Momoko ng leksyon si Mitsuru, pumasok si Hajime.
Nagulat siya sa eksena, agad siyang tumakbo palayo. Pagkatapos noon, isang bagong grupo ng mga gwardya ng bilangguan ang dumating sa bilangguan. Pagkaalam nito, ipinadala ni Mitsuru ang balita kay Hajime. Labis na nagulat si Hajime dahil walang nagsabi sa kanya tungkol sa balita noon. Ang mas nakakagulat ay ang bagong bantay ng bilangguan sa Building 13 ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Hitoshi. Ayaw ni Hajime na magtrabaho si Hitoshi sa bilangguan, ngunit tumanggi si Hitoshi na umalis. Habang nagtatalo ang magkapatid ay biglang lumapit si Hyugo sa kanila at tinanong kung sila ay tunay na magkapatid. Bilang karagdagan kay Hyugo, sina Uno at Rock ay nagbabahagi ng parehong mga pagdududa dahil sina Hajime at Hitoshi ay hindi magkatulad na hitsura at may iba't ibang personalidad, tulad ng mga gorilya at kuneho. Si Hajime ay labis na hindi nasisiyahan sa kanilang mga komento at inutusan si Yamato na ibalik sila kaagad sa selda. Para magtagal, nag-aalok sina Uno at Rock na maglaro ng taguan. Kung mahuli sila, tatanggapin nilang magkapatid sina Hajime at Hitoshi. Pumayag si Hitoshi sa proposal nila. Sa kasamaang palad, ang pisikal na lakas ni Hitoshi ay napakahina kaya mabilis siyang naiwan sa likuran nila. Si Hajime ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya. Sa paniniwalang hindi angkop si Hitoshi na maging bantay ng bilangguan, hinimok niya si Hitoshi na umalis sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay naabutan niya sina Uno at Rock gamit ang kanyang natatanging pisikal na lakas. Para makatakas, pinindot ni Uno ang button sa dingding, na konektado sa bagong nabuong liquid nitrogen trap. Kaagad, si Hajime ay na-freeze sa isang ice sculpture. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binasag ni Hajime ang lahat ng yelo sa kanyang katawan gamit ang kanyang napakalakas na lakas. Nang malapit nang makatakas sina Uno at Rock, biglang lumipad si Hitoshi at tumama sa dingding. Ito palang si Hitoshi ay may parehong malakas na katawan tulad ni Hajime. Upang mahuli sina Uno at Rock, ginamit ni Hajime ang katawan ni Hitoshi bilang sandata at hinahabol sila ng malupit. Sa sandaling iyon, pinigilan ni Mitsuru si Hajime at ang taguan ay napilitang huminto. Nakaayos na pala si Hitoshi na magtrabaho sa Building 4. Dahil gusto niyang makatrabaho si Hajime, hiniling niya kay Mitsuru na hayaan siyang pansamantalang magtrabaho ng isang araw sa Building 13. Ngayong tapos na ang araw ng trabaho, dumating si Mitsuru para pabalikan siya. Pagkaalis ni Hitoshi, hinawakan ni Hajime sina Uno at Rock at binigyan ng isang suntok ang bawat isa sa kanila. Sa susunod na eksena, dumating si Rock sa Building 5. Nang marinig na ang bantay ng bilangguan dito, si Goko, ay makapangyarihan ngunit palaging natatalo kay Hajime, gusto ni Rock na makipagkumpetensya sa kanya. Si Goko ay lubos na kumpiyansa at sinasabing kailangan niya lamang ng isang daliri upang mapabagsak si Rock. Nang marinig ito, agad siyang inatake ni Rock. Gaya ng sinabi ni Goko, kahit anong galaw ang gawin ni Rock, madaling makaiwas si Goko sa kanya at kalaunan ay napapatumba siya gamit ang isang daliri lang. Pagkatapos ng kompetisyon, sinabi ng Deputy Supervisor ng Building 5, si Hakei, kay Goko na isang bagong prison guard na nagngangalang Sanzo ang dumating sa kanilang gusali, na nakasuot ng kasek at may hawak na magic staff na para siyang tunay na Tripitaka. Di nagtagal, nakipagpulong si Momoko sa mga supervising officer. Dadalo siya sa isang emergency na pagpupulong kasama ang commissioner sa punong tanggapan ng Departamento ng Pulisya tungkol sa impormasyon tungkol kay Musashi. Sa kanyang kawalan, ang lahat ng mga gawain ay ipinaubaya sa mga supervising officers. Pagkatapos ng pulong, umalis si Momoko na may dalang bersyon ng manika ni Hajime, at patuloy na tinatalakay ng mga opisyal ang emergency meeting sa punong tanggapan. Si Mao, ang Deputy Supervisor ng Building 8, ay naniniwala na ang punong tanggapan ay hindi nagtitiwala sa kanila dahil sa isang insidente na nangyari sa Building 5. Noong panahong iyon, ang Supervising Officer ng Building 5 ay ang nakatatandang kapatid ni Goko na si Enki. Sa sorpresa ng lahat, isang araw, pinatay ni Enki ang mga bilanggo sa kanyang gusali at inatake ang mga senior guard na gustong arestuhin siya. Gayunpaman, bilang nakababatang kapatid ni Enki, hindi naapektuhan si Goko ng insidente at kinuha pa niya ang trabaho ng kanyang kapatid. Sinasabi ni Mao na ang insidente ay mag-iiwan sa punong tanggapan na may masamang impresyon sa kanila. Bilang karagdagan, na may kaugnayan sa pamilya, maaari ring ipagkanulong ni Goko ang bilangguan sa hinaharap tulad ni Enki. Nang marinig ito, nagkaroon ng pagtatalo sina Goko at Mao, ngunit hindi mapatunayan ni Goko na hindi niya gagawin ang parehong bagay tulad ng kanyang kapatid at kailangang umalis ng malungkot. Nang makita ito, inakusahan ni Mitsuba si Mao ng pagiging walang pakundangan. Kumukulo sa galit, sinampal niya si Mao pagkaalis ni Goko. Nang maglaon, dalawang kakaibang bagay ang nangyari sa Building 13.
Ang una ay biglang naglunsad ng pag-atake si Yamato kay Hajime. Dahil mas malakas kaysa kay Yamato, direktang itinaboy siya ni Hajime. Habang bunibihisan ang sugat, napansin ni Hajime ang isang command talisman na ginagamit ng Building 5 na nakakabit sa batok ni Yamato. Ang pangalawang kakaibang bagay ay nangyayari kay Rock. Sa sandaling bumalik si Rock sa kanyang selda, binugbog niya si Hyugo. Palihim na pinapanood si Rock, agad na namagitan ang ninja para iligtas si Hyugo. Lumalabas na napansin ng ninja na mukhang kakaiba si Rock pagkatapos bumalik mula sa Building 5. Pakiramdam na may mali, sinusundan niya si Rock nitong mga araw. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan ni Rock. Sa sandaling iyon, napansin ni Uno na si Rock ay malapit ng sasalakayin ng ninja at nakahanap ng katulad na command talisman sa batok ni Rock. Sa paghahanap ng dahilan ng pagbabago ni Rock, nagtulungan ang ninja at si Hyugo para tanggalin ang talisman sa likod niya. Kinikilala ng ninja ang talisman bilang isang bagay na kakaiba sa Building 5, at karaniwang ginagamit upang sugpuin ang mga bilanggo tulad ni Upo na mahusay sa tsigang upang makontrol nila ang kanilang lakas. Ngunit hindi nila inaasahan na ang talisman ay magkakaroon ng epekto ng pagkontrol sa isip. Dahil nasugatan si Rock, balak ni Uno na imbestigahan ang sitwasyon sa Building 5 kasama sina Hyugo at Nico. Nang malaman ang kanilang ideya, sinamahan sila ni Hajime at dinala sila sa Building 5. Kakaiba, walang bantay sa Building 5, ngunit biglang bumukas ang gate sa kanila. Pagdating doon, si Hajime ay nakulong sa isang bakal na kulungan. Kasabay ng pagtatawanan ng tatlo sa kanya, nahulog sila sa isang trapdoor. Sa oras na ito, lumitaw si Hake at binati si Hajime. Pinigilan niya si Hajime sa espesyal na posos at inilagay siya sa ikalimang palapag ng underground cell. Dito nakita ni Hajime si Goku at nalaman ang buong sitwasyon. Napansin pala noon ni Goku ang mga ninakaw na talisman. Dahil gusto niyang mag-imbestiga, biglang sinabi sa kanya ng kanyang mga nasasakupan na nakatakas si Enki kasama ang dalawang preso. Si Goku ay nakaramdam ng labis na panghihinayang dahil siya ay nagmamalasakit sa kanilang relasyon at hindi nakayanan na arestuhin si Enki para sa kanyang pagkakanulo noon. Si Hajime ang tumulong sa pag-aresto kay Enki. Dahil sa kanyang karapat-dapat na pagsisikap sa pag-aresto sa felon, si Hajime ay na-promote bilang supervising officer. Bagamat hindi tumulong si Goku, inayos niya na kunin ang trabaho ng kanyang kapatid. Ngayong nakatakas na muli si Enki mula sa bilangguan, nais ni Goku na arestuhin ang kanyang kapatid at patunayan na siya ay kasing husay ni Hajime. Sa kasamaang palad, siya ay natalo ni Enki. Sa pag-iisip na si Goku ay masyadong mahina, kinilala ni Hake si Enki bilang kanyang amo. Upang matulungang makatakas si Enki, sinira niya ang sistema ng komunikasyon ng bilangguan. Samantala, ang tatlo ay inilagay sa unang palapag ng underground cell at doon nakita sina Upo at Ryan. Pinaalalahanan sila ni Upo na manahimik o sila ay pupugutan ng ulo ng mga surveillance doll. Pagkaalis ng mga manika, sinabi ni Ryan sa kanila na si Enki ang manipulator sa backstage, na ginamit ang mga bilanggo bilang sparring partner bago siya pumunta sa Nanba Prison. Pagdating dito, lalo siyang naging malupit at direktang pinatay ang kanyang mga preso. Nang marinig ito, labis na natakot si Uno at hinimok ang iba na tumakas. Dahil sanay si Hyugo sa pag-unlock ng mga kandado, madali niyang binuksan ang selda. Matapos makatakas mula sa selda, nakahanap si Hyugo ng nameplate ni Hajime sa pasilyo. Dahil alam na nakulong din si Hajime sa underground cell, iminungkahi ni Uno na iligtas siya para mapataas ang pagiging epektibo sa labanan ng koponan. Habang hinahanap si Hajime, nadatnan nila sina Honey at Ruo, na dapat nakakulong sa Building 3, ngunit pumunta sa Building 5 para mag-ehersisyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok pa lang ng dalawa sa gate, nahulog sila sa trapdoor at ikinulong sa underground cell. Dahil dito, kailangan nilang patuloy na tumawag para sa tulong. Sa kalaunan, kinuha ng trio sina Honey at Ruo at muling umalis. Ang selda sa ilalim ng lupa ay puno ng mga panganib. May mga grupo ng mga surveillance doll na humahabol sa kanila at ilang mapanganib na bitag na nagbabanta sa kanilang buhay. Buti na lang at nakahanap sila ng Hidden Management Office. Nagkataon, napadpad si Hyugo sa mga confidential na record ng human experiment ng kanyang sarili sa opisina. Pagkatapos ng maikling pahinga, lumabas sila ng opisina at hindi nagtagal ay nakita nila ang gate sa susunod na palapag. Noon lang, isang guard sa Building 5, si Rokuriki, ang umatake sa kanila dahil sa kontrol ng talisman. Ayaw ni Ryan na masaktan si Rokuriki at masugatan habang umiiwas sa pag-atake. Sa kaibahan sa kanya, direktang sinisipa ni Upo si Rokuriki. Maya-maya, binuksan ni Hyugo ang gate sa susunod na palapag.
Nang malapit na silang umalis, nag-aalok sina Upa at Ryan na manatili sa likuran upang harapin ang mga gwardya na nasa ilalim ng kontrol. Isinara nila ang gate, ginagamit ang Qigong para sirain ang pader at harangan ang nag-iisang gate. Sa kasamaang palad, si Rokuriki, nakakatumba pa lang, ay muling tumayo kasama ang isang matipunong lalaking ulo ng baboy na nagngangalang Hachiman, na dating amo ng krimen ng mafia, kung saan dating kinabibilangan nina Upa at Ryan. Nangako pala si Enki na tutulungan si Hachiman na makatakas mula sa kulungan. Bilang kapalit, kailangang magpatrolya si Hachiman sa underground cell at patayin ang lahat ng mga kahinahinalang nanghihimasok. Si Rokuriki ang unang umatake, ngunit hindi nagpakita ng awa si Ryan sa pagkakataong ito at mabilis siyang natalo. Sa tingin ni Hachiman ay nakakatawa sina Ryan at Upa dahil ang dalawa ay pawang mga preso ngunit gustong kumilos bilang mga mensahero ng hustisya. Sa sobrang pagkadismaya kay Hachiman, sinimulan siyang salakayin ni Upa. Sa gulat ni Upa, biglang sumulpot si Nico at niyakap siya. Sa labis na paghanga kay Upa, nanatili si Nico para makipaglaban na kasama niya. Pagod na si Hachiman na makita silang namumuhay ng magkakasundo. Sinamantala niya ang pagkakataon at pinaghahampas sila ng martilyo. Sa kabutihang palad, iniligtas sila ni Ryan sa oras. Dahil hindi uminom ng gamot si Nico, sa takot na ang mga galaw ay madaling makapinsala sa kanyang katawan, itinago siya ni Upa sa likod ng dingding. Upang makakuha ng kalamangan sa labanan, inihagis ni Hachiman ang isang bomba ng gas na pansamantalang nagparalisa sa kanilang mga katawan. Laking gulat ni Upa nang makitang may gas bomb si Hachiman. Sumagot si Hachiman na ito ay inimbento ng kanilang mabuting kaibigan, si Chi. Bilang kanyang dating subordinate, si Chi ay tapat. Anuman ang utos na ibigay niya, ganap na isasagawa ito ni Chi. Si Chi ay isang mahusay na pharmacist, ngunit mayroon din siyang mga kahinaan, na sina Upa, Ryan, at ang kanyang punong guro na isang pharmacist. Mula sa isang pamilyang Qigong, si Upa ay may napakalakas na lakas. Ngunit kalaunan ay dinukot siya ni Hachiman, na nagtanggal ng kanyang mga organs para sa pagbibenta, at pinilit siyang magtrabaho para sa organisasyon. Sa kabutihang palad, nakilala ni Upa sina Chi at Ryan sa organisasyon. Nalungkot si Chi sa karanasan ni Upa at naibigay niya ang kanyang mga organs kay Upa. Isang araw, gusto ni Hachiman na patayin si Ryan, dahil pinaralisa lang niya ang target sa misyon sa halip na patayin ito. Nang makita si Ryan na dumaranas ng matinding sakit, lalong lumalim ang pagkamuhi ni Chi kay Hachiman. Pagkatapos noon, nang utusan ni Hachiman si Chi na gumawa ng droga, tumanggi si Chi. Dahil dito, tinuruan ni Hachiman si Chi ng isang mahirap na leksyon at sinabi sa kanya na ang gamot na kanyang ginawa ay ibinenta kasama ang ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos ng serye ng mga kaganapang ito, labis na kinasusuklaman ni Chi si Hachiman. Kasama niya si Upa at Ryan, pinagtaksilan si Hachiman at ipinakulong siya. Alam na alam ni Upa at Ryan ang kanyang nakaraang karanasan, hindi makapaniwala sina Upa at Ryan na muling tutulungan ni Chi si Hachiman. Kasabay ng pag-atake sa kanila ni Hachiman gamit ang martilyo, hinaranggan ni Nico ang kanyang pag-atake. Dahil sa galit, naglabas si Hachiman ng ilang lason na darts at sinaksak si Nico. Sa kabutihang palad, ang pagkakaroon ng isang espesyal na pangangatawan, kahit na anong lason ang ginamit ni Hachiman, si Nico ay hindi napahamak. Noon lang, biglang gumamit ng Qigong si Rokuriki para umatake. Dahil inaatake, si Ryan at Nico ay naging mahina. Ngayon, mas malakas si Hachiman kaysa sa kanila. Sa takot na ang paggamit ng Qigong ay makakaapekto kay Nico, si Upa ay hindi nang ahas na lumaban kay Hachiman, habang sinasamantala ni Hachiman ang pagkakataon na pabagsakin siya. Gustong manindagan ni Nico para kay Upa, ngunit kontrolado siya ni Hachiman. Dahil sa mahabang panahon ng pag-withdraw sa gamot, si Nico ay labis na nababalisa at unti-unting nawawala sa kanyang isip. Hanggat nakakakuha siya ng gamot para maibsan ang sakit, lahat ay magagawa niya. Kaya naman, nabaliw siya matapos maamoy ang pamilyar na amoy ng panggamot kay Hachiman. Napagtatanto na ang sitwasyon ay nawawala sa kontrol, nagmamadaling inutusan ni Hachiman si Rokuriki na salakayin si Nico. Gayunpaman, ganap na nawala ng kontrol si Nico at direktang pinahinto ang pag-atake ni Rokuriki. Nagtago siya sa kisame at sinamantala ang pagkakataong kagatin ang leeg ni Hachiman, habang niyayakap ni Ryan si Rokuriki at hiniling kay Upa na gumamit ng Qigong para sunugin ang talisman kay Rokuriki. Noon lang, biglang sumulpot si Chi sa sulok. Naamoy niya ang katulad na amoy na panggamot, agad siyang sinunggaban ni Nico. Inilabas ni Chi ang antidote at pansamantalang pinatulog si Nico. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon at tinuturukan si Hachiman ng mga gamot na nakakapagparalisa sa ugat.
Nakaramdam ng pagtataksil, tinanong ni Upa at Ryan si Chi kung bakit siya sumama kay Hachiman. Humingi ng paumanhin si Chi sa kanila at ipinaliwanag na tinutulungan niya si Hachiman dahil gusto niyang magtrabaho bilang isang undercover na ahente upang tulungan si Goku na pigilan si Enki. Ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan at pinili niyang kumpletuhin ang plano ng mag-isa. Nang marinig ito, tumutol si Upa sa kanyang mga aksyon, sa paniniwalang ang mabubuting kaibigan ay dapat lumaban ng magkasama. Maya-maya lang, nagising si Hachiman. Agad namang nagtulungan ang tatlo at pinasuko siya. Pagkatapos noon, naalala ni Chi ang pakikipag-usap niya kay Goku. Bagamat isang prison guard, malaki ang tiwala ni Goku sa kanyang mga bilanggo. Bilang kapalit, gustong bantayan ni Chi ang Building 5. Samantala, sa pag-aalala kay Nico, gustong bumalik ni Uno sa ground floor. Pinigilan siya ni Honey at Ruo. Naharang na ang mga kalsada at hindi na mabilang ang mga mekaniko sa loob ng kulungan at halos hindi na sila makabalik ng ligtas. Dahil sa pangungumbinsi nila, iniwan ni Uno ang ideya ng pagbabalik. Gayunpaman, ang isang biglaang baha sa unahan ay nagdala sa kanila sa susunod na palapag. Sa kasamaang palad, nalunod si Hyugo. Sa makatuwid, ang isa sa kanila ay kailangang bigyan siya ng artificial na paghinga. Sa huli, napili si Honey sa pamamagitan ng bato-bato peak, at napilitang magsagawa ng artificial na paghinga para kay Hyugo, na nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos noon, napadpad si Truo sa isang nakatagong silid na nag-iimbak ng hindi nagamit na mga surveillance doll at labis na nasa sabik, dahil ang mga babae at makina ang pinakakawili-wiling mga bagay sa kanyang buhay. Pagkalabas ng silid, nakasalubong nila ang isang prison guard na nagngangalang Ruko na mukhang napakababae tulad ni Mitsuba. Pinagalitan siya ni Uno dahil sa pagiging shemale, dahilan para magalit ng husto si Ruko. Pinakawalan niya ang dalawang gwardya na kontrolado para salakayin sila. Nagmamadaling hiniling ni Honey ang iba pang mga kasama na tumakas. Nang marinig ang boses ni Honey, nakaramdam ng matinding galit si Mitsuba. Sa takot na malagay sa panganib ang kanyang mga bilanggo, tinawag niya si Ruko. Sinadya niyang ipakita kay Ruko ang kanyang makinis na balat at sinabing mayroon siyang bote ng marangyang lotion. Hanggat ginagamit ito ni Ruko, magiging kasing kinas niya ang balat. Kung palayain siya ni Ruko ngayon, padadalhan din siya ng isang bote ng marangyang sunscreen. Kahit na si Ruko ay humanga sa mga gantimpala, hindi niya kailanman ipinagkanulo si Enki. Samantala, si Uno at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamadali na tumatakas sa ikalawang palapag. Upang pigilan ang mga gwardya ng bilangguan, pinaputukan sila ni Truo gamit ang isang improvised na bazooka. Ito ay lumalabas na si Truo ay nag-disassemble ng mga surveillance na manika sa nakatagong silid, at nag-assemble ng mga armas gamit ang kanilang mga bahagi. Maya-maya lang, biglang lumabas sa lupa si Ruko. Nahuli niya si Hyugo at binyantaan ang iba na ipaliwanag ang kanilang layunin sa pagpasok sa underground na bilangguan. Nag-aatubili na makipag-usap sa kanya, pinalo ni Truo ng direkta si Ruko sa ulo gamit ang flamethrower. Sinamantala ni Hyugo ang pagkakataon at tumakas kasama sila. Matapos maging ligtas, nagreklamo si Honey na si Hyugo ay isang pasanin at dapat iwanan. Nang marinig ito, nakonsensya si Hyugo. Nakita ni Uno na may iniisip si Hyugo at nag-alok na maghintay hanggang sa araw na handa siyang magsabi ng totoo. Kasabay ng gustong ipaliwanag ni Hyugo, biglang nabasag ang pader sa likod niya, at isang prison guard ang sumugod sa usok at itinulak siya sa dingding. Sinubukan siyang iligtas ni Uno, ngunit pinigilan siya ni Ruko. Buti na lang at biglang sumulpot si Honey at niligtas sila. Kaya palang manipulahin ni Honey ang mga sinulid. Hindi lamang siya nakakagalaw ng mga bagay ngunit alam din niya ang lokasyon ng mga gwardya ng bilangguan. Gamit ang thread, diretso niyang dinala sa kanya sina Uno at Hyugo. Tinanong siya ni Uno kung nasaan si Ruko. Tinuro ni Honey ang lupa. Sa ilalim ng mga panel ng sahig ay isang swimming pool, kung saan maaaring ilipat ni Ruko ang mga panel at maglakbay ayon sa gusto niya. Nang malaman ang lokasyon ni Ruko, nagtulungan sina Truo at Honey para hulihin si Ruko at ang dalawa pang bantay ng bilangguan. Gayunpaman, si Ruko ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala nila. Nakatakas siya mula sa kontrol ni Honey at lumikha ng cyclonic blast mula sa kanyang mga pamaypay para salakayin sila, ngunit nagawa ni Honey na lumikha ng mabatong barrier mula sa kanyang mga thread. Napagtatanto na hindi pabor sa kanila ang sitwasyon, sina Truo at Honey ay nanatili sa pang-aantala ng oras, habang si Uno at Hyugo ay nagpapatuloy. Para kay Honey at Truo, hindi madaling gawain ang pagharap kay Ruko. Kasabay ng hindi nila nagawang harangan si Ruko, biglang bumalik si Hyugo na binago ang kanyang mga braso sa dalawang mahabang blade. Direkta niyang pinutol ang atake ni Ruko. Dahil sa galit, inatake ulit siya ni Ruko.
Nakapagtataka, nalaman niyang sinisipsip ni Hyugo ang kanyang mga pag-atake. Noon lang, biglang nagkamalay ang dalawang prison guard na kontrolado ni Ruka. Ngunit pagkakaroon ng isang kakilakilabot na impresyon kay Uno, kahit na nalaman nila na si Enki ay tumatakas mula sa bilangguan, pinili nilang arestuhin si Uno at ang kanyang mga kaibigan. Upang maalis ang dalawang gwardya, sinalakay sila ni Honey at Truo at hinimok si Hyugo at Uno na umalis. Nang malapit na silang makatakas, ang leeg ni Uno ay kinadena ni Ruka gamit ang isang bakal. Hiniling niya kay Hyugo na mauna, naiwan siyang mag-isa para harapin si Ruka. Nang malapit na siyang masakal, hinawakan siya ni Truo sa mga paa at tinulungan ni Honey na putulin ang kadena. Nang makita ang mga aksyon ni Ruka, lubos na naniniwala ang dalawang gwardya ng bilangguan na balak ni Enki na tumakas mula sa bilangguan. Ngunit nagpasya pa rin silang hulihin si Uno at ang kanyang mga kaibigan. Naghagis ng granada si Truo para pansamantalang pigilan ang mga gwardya ng bilangguan. Dahil naaamoy ni Truo ang pabango ni Mitsuba sa malapit, nagpasya silang iligtas muna si Mitsuba. Isinasaalang-alang na si Hyugo ay hindi nila kasama upang i-unlock ang pinto, kailangan nilang makuha ang susi mula kay Ruka. Tumalon si Truo sa tubig at pinuri ang kagandahan ni Ruka. Nang marinig ang kanyang mga papuri, nakaramdam ng sobrang hiya si Ruka. Sinasamantala ni Truo ang pagkakataon na nakawin ang susi at ipinasa ito sa thread kay Honey. Nang makuha ang mga susi, nagmadali sina Honey at Uno sa selda ni Mitsuba sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, muli silang pinigilan ng dalawang gwardya ng bilangguan. Nagmamadaling inihagis ni Honey ang susi sa selda ni Mitsuba. Nang malapit ng arestuhin ng mga gwardya si Honey, lumabas si Mitsuba sa selda at tinuruan ang dalawang gwardya ng isang mahirap na leksyon. Pagkatapos noon, nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Truo, tumakbo si Mitsuba upang tingnan siya. Biglang tumalon si Ruka mula sa pool. Dahil napakatapat kay Enki, si Ruka ay handang maging mamamatay tao para sa kanya. Nang marinig ito, sinampal siya ni Mitsuba at pinaalalahanan na huwag bulag na sundan si Enki. Samantala, nahanap ni Hyugo si Hajime sa ikalimang palapag. Nagulat si Hajime sa kanyang pagdating at pinaghihinalaan ang kanyang layunin. Ipinaliwanag ni Hyugo na dumating siya dito sa pamamagitan ng kanyang lakas. Noong nakaraan, mas pinili niyang tumakas dahil natatakot siyang kasuklaman ng iba. Ngunit pagkatapos na makisama sa kanyang mga kaibigan, napagtanto niya na siya ay mali. Ngayon ay gusto niyang magsimula muli at hindi na gumawa ng parehong pagkakamali tulad ng dati. Tinulungan niya si Hajime na buksan ang pinto ng selda. Sa sandaling iyon, nakaharap nila ang isang kawan ng mga surveillance doll. Alam na napakalakas ni Hajime, dali-dali siyang kinalas ni Hyugo. Gaya ng inaasahan, pinatumba ni Hajime ang mga manika sa isang suntok lamang. Sa huli, pumunta si Kenshiro sa Building 5 para tingnan ang sitwasyon. Nagkataon, nakasalubong niya si Enki, nakalalabas lang ng underground na kulungan, pati na rin sina Hyugo at Hajime, nakakatakas lang. Isang kapanapanabik na pakikibaka ang tila malapit nang magsimula sa pagitan nila. Dinadala nito ang pagtatapos ng season na ito. Ang Nanbaka, The Numbers, ay 2 season pa lang sa ngayon. Dahil hindi pa natatapos ang serye ng manga, naghahanda na rin ang 3 season. Tuwang-tuwa ako sa mga karakter sa anime na ito. Kahit nasa pinakamadilim na bilangguan, hindi lahat ng mga bilanggo ay makasalanan. Gayun din, ang mga gwardya ng bilangguan na tila napakamatuwid ay hindi lahat ay mabubuting tao. Ang paborito kong karakter sa anime na ito ay si Hyugo, na nananatiling may kabaitan sa kabila ng hirap na dinanas niya. Aling karakter ang pinakagusto mo? Inaasahan kong makita ang iyong mga opinyon sa lugar ng komento. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan na i-like ang video na ito para makatulong sa aking channel. Gayun din, tandaan na mag-subscribe sa aking channel. Ang iyong suporta ang nag-uudyok sa akin na patuloy na i-update ang aking mga video. Bye!